Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, update ho tayo sa nangyaring kaganapan doon ho sa ginawang pag-interview ho ng Abante News online. Dito ho sa ating magiting na Senador Marcoleta. Palakpakan ho natin mga kababayan. Lumalabas, ito palang Abante News Online. Ito ho yung pangalan ng kanilang network or programa, no? Meron palang programa rito ang pangalan, Parikoy. Lumalabas, parang black timer daw ho ito sa Abante News Online. Parang ano ito pagbabalita or podcast ngayon. Ito hong si Senador Marcoleta ay na-interview nila about ho rito sa issue na kinasasangkutan ho ng kanyang asawa na may kaugnayan ho doon sa insurance company ng mag-asawang Diskaya. Marami ho kasing nagre-request na asan daw ho yung kabuuang video, kabuuang interview kasi doon sa mga kumakalat hong video sa mainstream at social media, putol nandun na ho agad sa kainitan, sa climax agad So, saan daw ho ba nagsimula ang kanilang mainit na pagtatalo? Although hindi pa rin ho itong buong video, pero mahaba-haba na ho itong video na ipaparinig at ipapakita ho natin sa inyo na kung saan hindi man buo simula yung kanilang pag-interview rito kay Senador Marcoleta, pero mukhang ito ho yata yung sinimulan or naging ugat ho ng kanilang pagtatalo. Nangawit pa ako kakahanap na ito. Para lang maipakita ko sa inyo mga kababayan, ha? Wala na nga ako ng pag-asa ito pala yun. Pakinggan natin, ha? At pati yata bunbunan ni Marcoleta nadamay na dito. Pakinggan nyo maigi. Description nung ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second-degree civil affinity sa mga shareholders. Opo. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero Ganyan nakarumi. Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, yung asawa ko, nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di-distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba, magtatanong ka lang?
Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasing dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron tayong mambabatas na ganito? Diba? Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami ritong tanga. Ano yan? Ano ba ang description yung binabanggit? Nako mga kababayan, actually, ma-analyze natin dito, pareha silang mainit pareha silang mainit. Kaso ito si Marcoleta, parang sa kanya nagsimula para ma-trigger itong reporter ng Parikoy, no? Dito sa Abante News Online para umasal lang ganito. Kasi nagtanong about itong, kasi minsan kadalasan ganun yung reporter, kahit or news anchor pag nagtanong sa kinakapanayam nila na guest, no? Sa radyo man o sa personal. Kahit alam nila yung sagot, tinatanong nila kasi hindi para doon sa sarili nila, para doon sa mga tagapanood, tagapakinig. Kasi hindi naman lahat ng nalalaman ng mga reporter at hindi naman lahat ng nalalaman ng news anchor alam nung manonood. Halimbawa ako, may kausap ako, kahit kilala ko yung pangalan niya, magpakilala muna kayo kung sino kayo. Although kilala ko na siya. Kaya kung sila sabihang pakilala kayo, hindi para sa akin yon. Para sa mga taga-subaybay ng programa. Pumiloso po na agad dito si Senador Marcoleta nung tinanong lang nung reporter, nung pare ko yata yun, yung lalaki na, ano ba yung independent director? Sabi ni Marcoleta, hindi nyo rin alam? Kabastusan Kabastusan sana kung ganyan ang asal mo, Senador Marcoleta. Kasi ramdam na may pressure ka eh. Alam mo, Senador Marcoleta, kapag may ramdam kang pressure about sa mga issue sa'yo, issue sa asawa mo, huwag ka muna magpa-interview. Huwag ka muna tumanggap ng kahit anong panayam. Alam mo kung bakit? May init eh. Nakukuha niyo ibig sabihin? Meron kang pressure, meron kang init sa kalooban mo, meron kang, alam mo yon, may pressure. Hindi lang magiging maganda ang interview eh, kasi lahat ng itatanong sa'yo, feeling mo, tamang hinala ka, feeling mo may meaning. Feeling mo may ibig sabihin. Feeling mo pinupuntusan ka. Bakit? Kasi alam mong mainit ka eh. Huwag ka muna tumanggap ng panayam, sir. Ha? Huwag ka muna tumanggap. Kasi sa'yo nagmula eh. Pakinggan mo tong intro mo ha. Ang ayos ng tanong sa'yo ng reporter eh. Ito kaninang independent director. Hindi rin nyo alam. Oh? Well, may mga idea kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. Oh? Tama ba? Tama ba yung magtatanong sa yung reporter, sasabihin mo hindi nyo rin alam? Alam nila yan. Kaso, kaya nila tinatanong yan, hindi para sa kaalaman nila, para sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng kanilang programa. Ganun yun. Ang problema sa'yo, tignan mo. Tignan mo anong nangyari. Ikaw ang gumawa, Senador Marcoleta, para umasalin ng ganito yung reporter eh. Actually, hindi naman sa kanya lang nangyayari yan. Minsan nangyayari kala Ted Pailon. Kala Mr. Noli Di Castro. Naalala niyo naging mainit yung palitan ng kuro-kuro ni Noli Di Castro tsaka yung abogado dati ni Kibuloy, si Torion. About kay Kibuloy. Naging mainit din sila eh. Dahil kay Torion din yun eh. Kaya naging ganun yung asal ng news anchor kay Noli Di Castro. Tapos yung sinasabi ni Senador Marcoleta, wala raw siyang kaugnayan doon. Ikaw nga, walang kaugnayan doon sa mga diskaya. Pero may kaugnayan ka doon sa misis mo, na yung misis mo may kaugnayan doon.
Kaya tama yung sinabi ng reporter eh. Ano-ano na eh, duktong-duktong na eh. Ulitin natin. Yung independent director, una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Opo. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi mo... Hindi. Ang pagdating sa ganyan, ang sisihin mo, yung Billionaire News Channel. Sila nagpaputok niyan eh. Sila nagpaputok niyan eh. Rumi. Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, yung asawa ko, ano nito eh, kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent ka. Tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din. Alam mo, Senador Marcoleta, kahit gamitan mo pa ng hocus-pocus, kahit gamitan mo pa ng iyong pinag-aralan dahil abogado ka. Kasi alam nyo naman kung paano may pag-usap abogado, di ba? Diretso, babaloktotin yung baloktot, diretso yun eh. May mali siya eh. Kahit anong gawin mo pa eh. Misis mo, sabi mo, ikaw wala kang kaugnayan, misis mo. Ano mo yung misis mo? Di ba misis mo nga? Wala kang kaugnayan doon sa insurance company. Pero misis mo meron. Patrasin mo. Pero yung misis mo, mister ka. Paabante ulit. Asawa mo yung misis mo. Yung misis mo, may kaugnayan doon sa insurance company sa mga diskaya. Di ba? Asawa mo yun eh. Buti sana kung friend mo lang. Tropa mo lang. Di ba? Siyempre, para saan pa yung pagiging abogado mo kung di mo palulusutan yan, di ba? Kliyente mo nga papalusutan mo eh. Sarili mo pa. Diba? Para saan naman yung pagiging abogado mo, lawyer mo? Tapos sarili mo hindi mo mapalusutan. Tumatanggap ka nga ng mga kaso, pinalulusutan mo nga eh. Sarili mo, di mo palulusutan. Diba? Intindihan naman kita dyan? May delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung argumento namin dito. Kapag delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. Alam mo, pare ko, sir, hindi ko alam pangalan mo, pare ko, iba tawag sa inyo. Black timer kayo dyan sa Abante News Online. 3 kayong host dito eh. Yung 2 tahimik lang eh. Alam mo, may mali yung 2 kasama mo rito eh. Bakit? Tingnan mo yung babae, gaganong-ganon lang. Parang tapet. Nakatutok sa kanya yung camera habang nagsasalita si Marcoleta. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya. Nung ikaw nagsasalita, binabara mo si Marcoleta, nagpapaliwanag ka kay Marcoleta, dinidibang mo siya, gumaganito rin yung babae. May mali. Alam mo, pagka ganyan, mga sir, mga ma'am, medyo nagkakaroon ng, especially ang usapin mainit, no? Flood control issue. Pagka ganyan nakikita nyo ang isa nyong kasamahan sa industriya, dyan sa
pag i-interview kung kani-kaninong politiko, imbidalo, kung sino man tao. Ay, ito yung nagkakaroon ng kainitan. Gagawa kayo na isang segue na kung saan, medyo maglalaylo ang initan nila. Sasaluhin nyo. Hinayaan nyo Kumbaga sa sa kalsada, hinayaan nyo magsuntukan yung mga tropa nyo Walang kumawat sa inyo. Ay, yung babae, tutungot-tungo, isang lalaki nandun, hinayaan lang kayo. May mali rin yun kasama nyo. Kung ako nasa management niya, kayo sisibakin ko Ha? O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? Diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron tayong mambabatas na ganito? Diba? Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok Sasabihin pa kami ritong tanga. Ano? Paano rin magiging totoo si Marcoleta sa kanyang mga sinasabi? Paano rin si Marcoleta makakapagsabi ng totoo na walang kabayas-bayas ang manggagaling sa kanyang bibig? Buhok lang daw ni Marcoleta, hindi maipakita kung ano totoong kalagayan What do you mean, sir? Hindi totoo ang buhok ni Marcoleta, isang peke? Kumbaga sa balita, fake news, gano'n? Ano ibig niyo sabihin? Wig, gano'n? Grabe naman kayo. Dito pa rin nagsimula, pero ang pangit ng ginawa ni Senador Marcoleta, No? Ang pangit, Senador ka, abogado. Huwag natin isama yung abogado niya. Mambabatas ka, senador ka? Putik, nagsabi ka ng tanga dyan? Tama yung sinabi nitong reporter. Ano to? Ang pangit. Tapos nakabarong pa yan, Alam mo, Senador Marcoleta, payo ko siya, matanda ka sa akin. Di hamak, O nga pala, sabi mo pala doon sa isang privilege speech mo, hindi ka natatakot kay Speaker Martin. Sa ganyang edad, wala naman talaga kinakatakutan. Yung mga ganyang edad, wala naman talaga kinakatakutan na yan. Handa na yan. Nakakatakutan talaga yan. At tingin mo yung mga ganyang edad, Marcoleta, may kinakatakutan pa? Wala na, ready na yan. Senator Marcoleta, payo ko sa'yo, sir, huwag ka muna tumanggap ng kahit anong panayam, kahit anong interview. Pero nasa'yo pa rin naman yan. Pero sa akin, may pressure ka. Hindi mo mapanghawakan yung anger management mo. Halatang may pressure. Halatang yung hindi mo mapanghawakan ng tama yung issue sa'yo ngayon. Kaya feeling mo, pagka tinatanong ka, feeling mo agad may laman. Feeling mo agad tinitira ka, binabanatan ka na agad. Kasi iba yung nararamdaman mo ngayon Pahinga ka muna, sir. Pahinga ka na habang buhay, sorry. Ibig sabihin, pahinga ka muna. Huwag ka munang, magpa-interview, sir. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye po.